What's up? My name is Daniel. Today, magre-react tayo sa recent battle na naging controversy. What the fuck am I talking about? Basta naging controversy siya. It is called M-Site versus Plaridel. Nabalita siya sa TV kung may mga nakakita man nun. And hindi ko napapanoorin yung umpisa, gitna. Rekta na agad tayo sa round 3. Kasi sino ba naman ako? Isa lang akong battle rap fan. Hindi ako battle rapper, di ako nag-rap. Minsan lang siguro point is di ako sikat na MC. Di ako kilala. I'm a nobody. So sino ba ako para magbigay ng opinion, di ba? But anyways, magre-react tayo sa round. So that's why magre-react tayo sa round 3. Round 3 na kagad. Wala nang intro. Ito na agad tayo sa exciting part. Kontrolado mo ang bukas. Yun ay kung aabutan ka pa, leche ka. Ba't ka bibili ng walk-in price, MC ka? Tanga ang puta. Huwag nyo nang pansinin yung mga banat yung average. Tignan nyo, invento, nagkakating daw ako, scholar ako, elementary, high school hanggang college. Tanginan to, kaya itong mga linya niya sa akin ay daig. Yes, you're a league of your own, but I'm out of your league. Inan to, paborito niyang gawin? Mag-share ng fake news. Tapos pag pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Pag nakakita ng AI, Sara nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket, susubuan ng pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa flip top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. So grabe yun. Hindi ko nagets yung sinabi niya na karton. Hindi ko alam kung anong context nun. Karton pinapakain. Siguro si Duterte, naging karton siya. Tapos pinapakain ng yung subuan na para bang baliw. Ganun ba yun? Walam eh. Pa yung sinabi niya. Ulitin natin. Paborito niyang gawin? Mag-share ng fake news. Tapos pag pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Pag nakakita ng AI, Sara nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. Sara nakikipagbigay ng gas. Hindi ko rin alam yung context nun. Sorry guys. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket, susubuan ng pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa flip top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. Yun lang masasabi. Dito sa flip top, pag nagboboto, pinapaliwanag. So yun yung mga hurado, pinapaliwanag nila yung boto na. Sa mga di nakakalam lang. And nai-connecta niya yung sinabi niya na ayun, yung binoto nyo hindi nagpapaliwanag. I think he's talking about the I don't know what he's talking about. Kim Junel, paano ka kaya magturo sa mga estudyante mo kapag history yung subject? Paano mo pinapaliwanag kung sino yung sumulat ng Noli at Elpili at yung pinakarason kung bakit? Tapos pag naiisip kong taon-taon, paulit-ulit nyo yung tinatapik, ang sakit sa anit. Sa mga estudyante, payag kayo, yung nagbibigay ng test di marunong mag-fact check?
Gandang punto. Grabe. Bigat nun. Let's say, estudyante ka na gusto mong matuto. Tapos nagtuturo sa'yo is bugok. What's gonna happen? E di bugok rin yung mga estudyante. Diba? And yung fact check, tagal na yan. Botohan pa lang nun, BBM versus Lenny pa nun, sinasabi na yan na mag fact check. And not surprisingly naman nagagamit pa rin yung word na yan, kailangan mo mag fact check. And in the big 2026 kailangan mo mag fact check. Tagal na nun pero sinasabi pa rin natin. Oh my god, what's happening? May dumating lang na oil tanker, pangalan Sarah Sky. May post agad to. Para kang sintu, pre. Ko gets yung context nun pero yun nga, binabanatan siya ng political bars dito. Kasi siguro TDS to si Laridel. Nakat yung video doon, tuloy natin. Kahit Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. Hari nyo si Roque. Hari Roque. Alam naman natin gaano kabugok yun. Ang naalala ko lang doon kay Hari Roque, siya yung nagpupush sa atin na magsuot ng face shield. Tangina, buong bansa naka face mask lang, tapos yung Pilipinas lang naka face shield. Putang inang bansa to, sagad katangahan Didilis, bangag, karton, maleta. Wait lang, balik tayo nung kay Hari Roque. Basahin yung naalala kong pinakatanga na sinabi niya. Feeling ko sinabi niya lang yun para gumastos tayo doon, bumili tayo ng face shield para mapunta yung pera natin sa face shield and maging pera nila, siguro ganun, I don't know. Hindi, ganun yun nangyari doon, tingin ko. Kahit Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. Didilis, bangag, karton, maleta. Nagtatalo-talo pa talaga itong mga gago na to. Yung sa maleta naman, kakabasa ko lang, kakita ko lang dun sa maleta na yan maleta issue na yan. Explain ko pa ba? Wala namang kwenta kasi yung maleta issue na yan. Ang pakialam doon, wala namang bag sa buhay ba yan? Okay, Imelda, may mga binawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Wait, ulit. Binawing alahas. Sa inyo ba talaga itong mga gago na to? Okay, Imelda, may mga binawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Kay Imelda na may so sinasabi niya dito na kay Imelda may nakatagong class. Di ko rin alam yung context nun, pero alam naman natin na kupal din yan si Imelda. Grabe, haba ng baba nun. Dami rin siguro ninakaw nun. Basta ang alam ko, mga BBM, mga DDS, mga tanga yung mga yan. Anong importante? Speaking of bato, mga suntok mo parang bato kasi hindi pumapasok. Grabe, double meaning. Mga suntok mo, mga punchline mo parang bato. Mga punchline mo parang bato, hindi pumapasok.
So, he's talking about Bato de la Rosa rin. 6 months absent. Yung sinabi ko. Nakaraan. Damn. Double meaning. Grabing bars. Yung iba naman, pabalik-balik ng Europa, ginawang hagdan, kakapanik-panaog. Meron Search nga natin yun. Ano yun? Balik panaog. Balik panaog. Panhik panaog. Di ko alam, tangin na. Sorry guys, di ko na gets. pang nagtago sa Europe, tas nahuli lang sa checkpoint. Tang-inang yan. O sige, tama na lang yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Para sa mga... So iba pa pala yung tinutukoy niya dito. Akala ko Pinas na. I thought he's talking about the Philippines already. Kasi nabanggit niya si Melda Marcos, Harry Roque, Bato. Then siguro sinabi niya yung tukol sa ibang bansa, then binalik sa Pinas. Siguro ganoon nangyari. mga maagang nabawian ng buhay. Pinas lang. So ito na yung bars niya. Ito na yung mga susunod na mga mabibigat. Para sa mga maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami pa namang naging pataba sa lupa. Grabe. Balik na naman tayo sa 2016. Ano ba yun? 2016 to 2020. Balik. Daming shit na kaganapan doon. Daming namatay. Kung naalala nyo, ewan kung ba't natatawa doon hindi nakakatawa yun pero naalala nyo yung tag doon? I don't care I don't care binaril boom. Grabe, napanood ko yun. Mas may isa pa akong napanood yung bata din, tas binaril. Di siya sumikat siguro, pero napanood ko yun. Yung nanay binaril sa harapan ng bata. Grabe, tarantado. Okay, nakat na naman yung video. May mga batang inosenteng nadamay, teacher. Oo, ayun yung sinasabi ko, may mga batang inosenteng nadamay. Grabe. Rika! May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! Teacher din mama ko. Tapos binoto niya si Sara Duterte. Wala ganun talaga. Ganun talaga ang life. May nawalan ng anak! May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Sa mga di nakagets nun, Plaridel, binaliktad lang niya yung salita Del Pilar. Actually, di ko ano bang ginawa ni Del Pilar pa sa kilala ko to What is Del Pilar contribution? What is Del Pilar contribution to the PH? Philippine propaganda. Del Pilar
Lord General Discrimination, execution of the Philippines propaganda movement during his work such as okay. So ayun yung pinupunta nyo dito, si Plaridel ka pa naman din. Pinaligtad lang yung salita na Plaridel del Pilar. Nga naman, napapangalan mo sarili mo napangalan mo yung sarili mo sa isang tao na malaki ang contribution sa Pilipinas. Tapos hindi ka marunong mag-fact check. Ganun ka, hindi ka marunong, bulag ka sa katotohanan, ganun, something like that. Plaridel, mahiya ka kila Luna. Hanggang ngayon kay Birheng. Hindi par wait lang, hanggang ngayon isa kang berheng. Hanggang ngayon isa kang berheng naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Panis. Napanood ko na kasi ito eh. So pinapanood ko lang ulit, pero yung round 3 lang. Sumusunod ng walang tanong kung susumahin ay alipin na to. Nakasuporta sa mga taong dahilan kung ba't sa sariling bayan ay para pa rin bilanggo. Na para sila makalanghat na sariwang hangin, tayo ang naghihingalo. Nakayuko na ako sa sobrang papa ng tingin ko sa'yo. Grabe. Buti nga nakayuko ka pa eh. Sa totoo lang, ayoko sila makita yung mga DDS. Maayos kayo sa paningin ko. Tangina nyo, tatanga nyo, putang ina nyo. Ano? Iyak na lang kayo? Humanda kayo sa 2028? O ba't sino bang nabudol? Kami ba? Tinutulan na yan dating-dati pa. Putang ina, mga propagandang meaningless. At oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo DDS. Sobrang bigat nun. Kasi sa totoo lang, high school ako, DDS din ako eh. So at some point in my life, naging tanga ako. Pero buti na lang, like isang beses lang ganon. Kasi sa buhay talaga natin, ma-realize natin na tanga tayo kahit isang beses. So ibig sabihin, pag nalaman mong tanga ka, doon ka na nagka-character development. So nag-character development dito si M-Site. Inamin niya na DPS siya dati, which is ako din. DDS din ako dati. Pero I think 2020 na ako namulat nun. Kasi grabe, ang lala na mga pangyayari. Naalala ko nun si putang ina, Shopee naalala ko nun 2019 before COVID. Kasi basta na lang guys, basta doon na nagsimula ang lahat. Ayun so sabihin, doon na nagsimula lahat nung 2019. Parang doon na ako nagising. Tang ina mo Duterte, kupal ka, wala nang ginawa mo.
ayun, naalala ko yung si Duterte, yung mga memes nun, naalala ko yung mga memes nun, si Duterte is tuta ng China. Ayun, tuta ng China. Kasi paano, ano bang context nun? Basta ang naalala ko, ayaw ng mga Pilipino na papasukin ang mga Chinese sa Pilipinas kasi yun nga, may mga COVID sila. Pero si Duterte parang nagalit siya and sinabi na papasukin nyo tong mga China, and guess what happened? Nagkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas. So yun, naalala ko lang, parang ganun pa nangyari, hindi ko alam if that's what happened, pero ayun kasi naalala ko. So kaya ako nagalit. Kaya galit ba ako doon tayo? Then doon na tayo nag-lockdown 2 weeks. 2 weeks na walang pasok. Then lockdown. Then 2 years. 2 years later. Boom. And here we are. Ayun yung timeline. Ano? Ano? Budol? Tayo na tinutulan na yan dating-dati pa. Anong unity? Pwe! Pilipino! Laban sa mga mapang abuso, yun ang tunay na pagkakaisa! Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin alam yan. Hindi ko na lang talaga alam. Kulong na yan mga kurakot. Kulong na yan mga kurakot. Paano kung yung mga pinagdaanan ng iba, yun naman ang maranasan mo? Ikaw naman yung malagay sa sitwasyon na dating nilalait-lait at tinatawan-tawanan nyo. Paano kung ikaw naman yung walang kalaban-laban? Paano pag nagkaganto? Tipong wala na sa guhit ng palad, wala na sa kalyo, kundi nasa dulo ng daliri yung kapalaran mo. Grabe. Paano nga naman kung ikaw ay nasa ganong sitwasyon? Tingin mo tanga ka pa rin kaya? Siguro, tanga ka pa rin siguro. Mamatay ka na eh, tanga ka pa din. Lala mo. Kung ganun, di ba? Sabay, bang-bang sa magkabilang tuhod habang sa sahig nakatukod ang mga kamao. Parang idolo mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakbo. Wala akong pake kahit maraming saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman na magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may paspas to ng presidente. Bang! Daming di nakagets nun, mga bugok. Ang sinasabi niya kasi dito is paano pag ikaw nasa ganong sitwasyon. Hindi niya sinasabi na tangina gagawin ko to sa'yo. Ang sinasabi niya paano pag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon. Wala kang kalaban-laban ba? And yung nakikita ko mga post na tangina, idol niya kasi si BBM. Bobo. Kung meron kayong comprehension, magigets mo yung sinabi niya. Pero wala eh. Wala kayo nun eh. Sorry na lang. Rounds na ni Plaridel. Ano, pakinggan ko pa ba to? Papakinggan ko pa ba to? Kasi yung mga DDS di naman kayo nakikinig eh. So bakit pa kayo papakinggan, di ba? De, joke lang. Bilang battle rap fan, papakinggan natin. Maka Duterte daw ako.
Adik kasi yung lola mo. Idol mo Trillanes. Ang inang rebat yan, pre. Wag na pala. Hindi pala natin panoorin to. Wag na. Ayaw ko na panoorin.